Ikatlong impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte, inendorso ni ML Representative Laila De Lima. Wala akong prohibition for anyone, for any endorser, to endorse more than once. Sandigan Bayan Justice, pinagbibitiw ng kampo ni dating Senador Ramon Bong Revilla sa paghawak ng kasong malversation. Hindi ka lang dapat impartial or hindi ka lang dapat walang kinikilingan. Dapat merong appearance of impartiality. Ibig sabihin nun, dapat merong ka rin parang iipakita mo or may impression ka rin na wala kang kinikilingan. Mahigit 70 pulisa Basilan tinanggal sa pwesto sa pambubugbog sa nasa 120 patrolman na bahagi umano ng reception rights. Base po sa report na natanggap natin, hindi lamang po tinanggal yung 12 na unidentified. Tinanggal na po ang lahat ng miyembro ng 14B ng Regional Mobile Force Battalion at sila po ay pinalitan o hinalilihan na miyembro ng 14A. So lahat po sila 70 plus, sila po lahat ngayon ay administratively relieved. 45 pesos hanggang mahigit 100 piso. Inaasahang madaragdag sa babayaran ng Meralco customers ngayong Pebrero. Taas singil sa kuryente pagpasok ng tag-init. Nakaamba na rin. So ibig sabihin, pagdating ng March, meron ng another sure na dagdag. Yung 20, did you say 28? Yung, yes, centavos for change in circumstance collection. Hirap bang sa buhay, syempre. Ganun talaga. Ay kailangan maghigpit ng sinturon. Dahil sa talaga, mahal na kuryente natin dito sa Pilipinas. Pag-aalis sa travel tax. Kabilang sa priority bills na nais ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na maipasa bago ang kanyang 2026 SONA. Nakita po ng Pangulo na mas makakagaan po ito sa ating mga turista at sa ating mga kababayan na nagbabiyahe. Computer ni dating DPWH Undersecretary Catalina Cabral nabuksan na. Ilang files na may kinalaman sa flood control anomaly hindi umano makita ayon sa ombudsman. Kasi yung Cabral files, alam niyo, it's in a computer owned by the government. May tinurn over sa amin na files. Unfortunately, meron kaming hindi makita sa mga files. 3 senador na iniuugnay sa flood control anomaly. Irerekomenda ng Senate Blue Ribbon Committee na isailalim muna sa preliminary investigation sa halip na sampahan agad ng reklamo. My own colleagues in the majority, nagsuggest sila, baka naman pwedeng isopen na hindi masacrifice yung intent. Hindi mababago yung substance. Kasi sabi ko may baseline ako di ba? Bottom line ko, hindi ko talaga i-report out yung hindi ako naniniwala. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ligtas na sa impeachment sa loob ng 1 taon matapos ibasura ng Kamara ang reklamo. House Resolution number 746 as well as the findings, conclusions, and recommendations contained in Committee Report number 111 are hereby adopted. The impeachment complaints filed against the President, Ferdinand Bongbong R. Marcos Jr. are hereby dismissed. Marina Regional Director, PCG Zamboanga Station Commander at ilan nilang tauhan tinanggal sa pwesto dahil sa paglubog ng MV Tricia Kirsten 3. Overloading at sari-saring paglabag nakita sa lumubog na Roro vessel sa Basilan. To place the people at the Region 9 Marina under preventive suspension. Ito po ay sina Regional Director, Engineer Sibal, Engineer Bibi, at Second Mate Kimigi. At yung mga ibang personnel doon na mga 8, pinasibak na rin po natin. Iba't ibang grupo muling magtitipon-tipon sa February 25 kasabay ng ika-40 anibersaryo ng People Power. Solusyon sa korupsyon, People Power! Pagtapat sa dinastiya, People Power! Kontrobersyal na Rolls-Royce ng mag-asawang Pacifico at Sara Diskaya nabili ng isang igurot. Historical na ito yung lugan. Ito yung lugan nga ipakita rin yung TV, in-feature na, nga kinatang na ito yung akin bagi.
Gapota nagustuhan na de payong. So this is the Rolls-Royce Cullinan 2023 model. Mga opisyal ng Kalayaan Municipality dineklarang persona non grata sa China. Driver na nakabundol sa nahulog na estudyante mula sa Fernando Poe Jr. Station, posibleng kasuhan ayon sa Quezon City Police District. Kasalukuyan is ando dun po siya sa traffic sector 6 natin. Inaantay po na maayos yung mga documents para ma-inquest po siya. Less imprudence resulting in homicide po. Tagapagsalita ng Chinese Embassy sa Pilipinas, dapat nang palitan ayon sa isang senador. It's not improving our relationship with China na ano na nga, no? Kumbaga damage na nga because of the situation in the West Philippine Sea right now. So instead of dousing cold water to the fire, he's adding fuel to the fire. So I think kung mas maganda, papalitan ng someone who is more diplomatic in dealing with the host country. Reward o pabuya sa sino mang makatutulong upang maaresto si Atong Ang, itinaas pa sa 20 million pesos ng Department of the Interior and Local Government o DILG. Kung yung mga nagnanakaw nga ng lotion, kinikulong natin sa Quezon City Jail ng 6 na buwan, ito, bilyon-bilyon ng kinita, daan ng pinatay. Dapat naman managot siya. Hindi naman pwedeng, porque may pera siya, makakawala siya. Driver na nakabundol ng estudyanteng tumalon sa LRT1 hindi kakasuhan ng pulisya. Malinaw naman po, doon sa 365 yung RII in homicide, sinasabi po rito na kapag mayroong negligence, hindi pulis ang magdedetermine kung may kapabayaan yung ating pong driver. Ambulansya na ginagamit umanong shuttle service nahuli sa EDSA busway. Sa dami na para natin ambulansya, kailangan ko nakakita ng walang stretcher, walang oxygen. Wala kahit oxygen. Tapos upuan talaga. Vice President Sara Duterte naniniwalang dapat ma-impeach si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. At syempre, impeachable offense din yung humihindi ang isang opisyal kapag merong nagtatanong ng competency niya na mamuno at may nagsasabi na gumagamit siya ng illegal na droga. Unahin niya na po muna yung mga kaso niya bago niya tignan ang kaso ng iba. Unahin niya po yung sarili niya. At siguro mas maganda itanong niya yan sa kanyang ama. Sinasabing palitan ng text messages ni na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at dating Yusek Adrian Bersamin tungkol sa budget insertions, triple hearsay ayon sa isang kongresista. So, I think wala akong ibang pwedeng makapagbigay linaw nito, hindi mga kongresista, kundi si Yusek Bersamin po mismo. At konstruksyon ng Metro Manila Subway posibleng maagang matapos. To report that the progress is proceeding and the work is proceeding and we are very much on schedule. In fact, we are from the original timetable. We have accelerated the process and we are